Tanggap na anumang communication patungkol sa red notice at nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ at as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol dyan. President Marcos or ES Bersamin about the case of PRRD in ICC? Okay, may lumabas na mga balita na mayroon nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin maiko-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Kung nagkataon po kasi na tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito kung ito po ay ipapadaan nila mismo doon sa bansa kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. Yusek, there's no change when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno po, ng pamahalaan. Po, ang pagdideklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya na he encouraged, diba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Pero hindi dapat ganoon ang gawi. There should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo dapat laging cut the process. At ang sabi niya, bakit daw ginawa yun? Para mabilis, masulba or marisolba ang problema. Mabawasan agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at bloody tokhang, maaaring nagpupunyagi at pumapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng Uniteam noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng Uniteam noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Po, ang law enforcement agencies natin, kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest,
because of the request of Interpol. Ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Ilan po natin magkagulo, ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito, yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan niyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Okay, as of now, we are not thinking nor contemplating about the President evading the law. So, maybe I could not answer as of the moment. It's kind of hypothetical. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Bakit? Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din, kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Into the BI, they has this intelligence information on the location of Harry Roque. But as of the moment, I will not divulge on that. It may be too confidential for me to divulge any operation on that. Go ahead. Nasa Hong Kong po siya. Kung doon maisaserve yung red notice, ang makikipag-ugnayan po sa Interpol ay ang gobyerno po ng Hong Kong. Pagkakataon lang po yata, ang Hong Kong ay hindi miyembro ng Interpol. So, let's just cross the bridge when we get there. Hindi po natin masasabi dahil nasa ibang bansa po siya. Ay, okay na. Sorry po, may meeting ng 12 o'clock. Yes. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat.